Sa pagpasok ng bagong taon, ang mga kawatan may mga bago ring estilo ng pananalisi. Merong mag-isa kung dumiskarte. Ang iba naman, grupo kung umatake. Alamin ang kanilang modus operandi para hindi mabiktima. Sa kuha ng CCTV camera, makita ang isang customer ng repair shop. Ay sa may-ari ng video, hinihintay raw ng lalaki ang laptop na kanyang pinaayos. Habang abala ang may-ari ng tindahan sa pag-aasikaso ng laptop, hindi mapakali ang lalaking customer. Ilang sandali pa, ipinatong niya ang kanyang bag sa estante ng mga cellphone. Tinitingnan niya ang mga nakadisplay na cellphone. Palingon-lingon sa paligid. Ang customer, kawatan din pala. Nang makakuha ng tiyempo, mabilis niyang kinuha ang isang cellphone na nagkakalaga ng mahigit 20,000 piso. Walang kamalay-malay may-ari ng tindahan na siya'y nasa lisehan na pala. Nagsampa ng kasong qualified theft ang may-ari ng tindahan laban sa suspect. Ay sa suspect, hindi raw niya intensyong pagnakawan ng repair shop. Nagawa lang daw niya ito dahil halos 3 buwan na lumipas ay hindi pa rin naaayos ang kanyang laptop. Ay sa may-ari ng repair shop, wala raw kasing mahanap na pyesa para sa laptop. Ibabalik na raw sana niya ang binayad ng suspect ng araw na nangyari ang pagnanakaw. Sa ngayon, hinihintay na lang na mabigyan ng sabi ng suspect. Samantala, may isang grupo ng salisigang na ang punteriya ay mga tindahan ng damit. Base sa investigasyon ng pulisya, hindi bababa sa 5 o pawang mga babae ang miyembro ng grupo. 18 anyos ang pinakabata nilang miyembro, pero karamihan edad 40 at 60 anyos. Modus yan ang modus na ginagamit nila. Kasi nga naman, pag mga matatanda, hindi masyadong mapapansin yan. Dahil tayo sa mga Pilipino, kultura natin, respeto sa mga matatanda. Minsan nagiging alibay pa nila, nakakalimutan nilang magbayad dahil sa tanda ng katandaan nila. Pero yan ay part din ng mga modus din nila. Isa sa mga nabiktima ng grupong tindahan ng mga damit sa Pilar, Bataan. Ay sa may-ari ng tindahan, napansin na raw niyang labas-masok ang mga ito sa kanilang shop. Sa una makita magkakahiwalay na pumipili ng mga damit ang mga miyembro. Lahat ng kanilang napiling damit itinatabi at iniipon sa isang sulok. Samantala, ang ibang kasabwat, kunwari ay nagtitingin-tingin din ng mga damit. Yung pala ay tinatakpan na nila ang iba pang kasamahan habang sinisilid nila ang mga napiling damit sa kanilang suot na pantalon. Matapos maitago ang mga damit, lalabas sila para ilagay ang mga ito sa kanilang sakyan at babalik sa tindahan para magnakaw ulit. Aba, matindi! Para hindi mapansin ang kanilang modus, nililito ng mga miyembro ang mga nagbabantay sa tindahan. Ang iba sa kanila ay kakausapin ng sales officer. Ay sa may-ari ng tindahan, halos 100,000 piso ang halaga ng mga damit na natangay ng grupo. Dahil ireporta sa pulisya ang insidente at patuloy na pinaghahanap ang mga suspect. Isang tindahan din ng mga damit sa Valenzuela City ang nabiktima ng parehong grupo.